thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Muli ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at muli po ninyo akong samahan para sa ating early morning devotion. Pero bago yun, magsimula tayo sa isang panalangin. O aming Ama na sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin, aming Ama. Salamat po, Lord, sa mabiyayang umaga nito, Lord, na muli po namin mapakikinggan ang inyong mga salita. Salamat sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag, Lord God. At patuloy niyo nga pong samahan kami sa buong maghapon, Lord, sa aming mga gawain. Nawa po aming Ama, lahat ng iyon ay mapatuloy na magbigay ng papuri at pasalamat sa inyo, aming Ama, Lord. Samahan niyo po kami sa umaga ito, aming Ama, upang amin po may sa puso, may sa buhay ang inyong mga salita, Lord. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumuli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin, di ba? So, kahit medyo mainit ang panahon ngayon, alam ko, nawa ay nag-iinit din ang ating puso sa paglingkod sa ating Panginoon. So, sa umagang ito, ang pagbabasihan ng ating aralin ay mula sa Psalm 23, verses 4 to 5. So, babasahin ko siya mula sa New International Version. 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So, nawa'y pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Nung sinulat ito ni David ay matanda na siya. Baga tumatanda na siya nung sinulat niya mga ito, which have meant so much to many. Diba? Maraming tao ang pinanghawakan, kumbaga, mga salitang ito. Even when we are in the path of righteousness, or ika nga ay tuwid na landas, we are
we are still under the threat of hell. And the weak point, yung mga weak points na yun, dumadating sa relasyon sa pagitan ng ating panloob, sa spiritual na buhay, at ating panlabas, yung natural natin na buhay. The valleys, it represents the lowest or pinakamababang bahagi ng ating sarili. Ang ating pang-araw-araw na buhay sa katawan sa mundo. Ito yung mga panahon na tayo ay kumbaga lugmok, mga panahon dumadaan tayo sa ating mga pagsubok. Sabi naman nila talaga, 'di ba? Parang hindi ka naman normal na tao kung hindi ka nakakaranas ng pagsubok. Iba-ibang level or antas nga lang. At iba-iba din ang nagiging tugon natin sa mga pagsubok na ito. Minsan nga, 'di ba, sa mga pagsubok natin na kinakaharap, minsan nagtatanong na tayo na parang, Lord, bakit naman parang sabay-sabay? Parang hanggang kailan ba to? Parang gano'n, di ba? Parang feeling natin ay wala nang katapusan yung mga pagsubok, yung mga paghihirap natin. Pero yun nga, di ba, ang pangako ng Panginoon? We are protected by the Lord's rod and staff. Ang staff ay kumakatawan, higit na panlabas na katotohanan, at ang rod ay kumakatawan sa higit pang panloob na katotohanan. If we are indeed following the Lord, we will have powerful weapons that will support us through any attack we suffer in the valley. Diba mga kapatid, simple lang naman ang nais ng Panginoon. Yung gusto niya mula sa atin. Ito ay kung tayo ay may pinagdadaanan ng mga pagsubok sa ngayon. Diba? Ano mang klaseng pagsubok yan? Problema man yan sa financial, physical, tigit sa sa spiritual. Ang gusto lang ng Panginoon ay tayo ay lumapit sa Kanya. Sa Kanya tayo kumapit. Huwag kumbaga sa mga temporary relief or temporary solution, kasagutan, kumbaga. Patuloy tayong manalangin sa Kanya at ihingi ng awa ang lahat ng mga paghihirap natin. At habang sinusunod natin ang landas na itinakda ng Diyos para sa atin, sa ating buhay, magtiwala tayo sa Kanya na ang lahat ng kabiguan at paghihirap na maaari nating harapin ay may katapusan. Parang lagi ang pagkatapos ng gabi, lilipas din ang gabi, anong meron sa kinabukasan, di ba? Isang napakagandang umaga. Ibig sabihin, it's a new day, it's parang bagong pagkakataon para sa atin. Para magsimula ulit tayo. So, parang kung ano man yung nangyari sa kahapon, pwede na natin yung kalimutan. Mag-look forward tayo sa kung ano mangyayari sa araw na ito. Ang gusto lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay patuloy tayong kumapit sa Kanya. Patuloy natin panghawakan ng mga pangako niya sa atin na yun nga, kailanman ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dumaranas man tayo sa pagsubok, tayong mga anak ng Panginoon, di ba? Hindi tayo, porke ang isip natin, porke anak tayo ng Panginoon, hindi na tayo makakaranas, hindi pa din, di ba? Pero ang punto, ang bottom line, kumbaga, nandoon ang Panginoon. Hindi man niya tayo bibigyan ng immediate action o immediate solution, kumbaga, immediate na pagtanggal sa mga problemang iyon sa ating buhay. Bibigyan naman niya tayo ng katuwang, bibigyan niya tayo ng mga taong tutulong sa atin upang mapagaan ang kung anong mga pinagdadaanan natin, di ba? So, ang dito is, may the valley of the shadow of death ang magiging landas natin tungo sa buhay at kapayapaan sa ating lahat ng sumusunod sa ating mabuting pastol, di ba? Na sa labis ng pagmamahal sa atin, pinagkaloob niya ang buhay para sa bawat isa sa atin. So, yun lang mga kapatid, wag tayong mawala ng pag-asa. Sa lahat ng mga pagsubok, mga paghihirap natin, asahan po natin ang Panginoong Diyos natin ay laging nandiyan para sa bawat isa sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, yun nga mga kapatid, pagpalain ng bawat isa, naway pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy, Lord, na pagbibigyan niyo sa amin ng pagmamahal o aming Ama, ng assurance, Lord God, na kahit na ano man ang mangyari, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Lord, ay nandyan kayo
upang patuloy na umalalay sa amin, patuloy na magbigay ng lakas, O aming Ama. At higit sa lahat ay patuloy na magbigay ng solusyon sa kung anumang mga pinagdadaanan namin, Lord God. O aming Panginoon, hindi po namin kakayanin ang lahat ng anumang pagdadaan o pagsubok po namin, Lord. Pero nang dahil sa inyo, aming Ama, ay patuloy po kami lumalakas, Lord. Binibigyan niyo kami ng lakas ng loob, O aming Ama, upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito, Lord God. Maraming salamat po, aming Ama, sa patuloy na biyaya, Lord. Alam po namin na lahat na ito'y nagmumula sa inyo, aming Ama. At patuloy po namin, Lord, na binabalik sa inyo lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, O aming Ama, Lord God. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, O aming Ama. Sa mga pagkakataon, Lord, na inuuna namin ay mga sarili kaysa sa kapakanan ng nakakarami, O aming Ama, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Nawa po aming Ama, patuloy po namin madama ang pag-ibig, ang pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Muli aming Ama, Lord, ang walang hanggang pasasalamat sa patuloy na biyaya at pinagkakalat nito sa bawat isa sa amin. Ito po aming samot ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning muli sa bawat isa sa atin.